Naranasan nyo na ba yung ganito or ganito? Sa tuwing magkakabit ng wire ng inverter sa battery, bigla na lang mag-i-spark ng malakas. Nakakagulat, hindi ba? At nasusunog pa ang mga terminal connectors. Ano nga ba ang inrush current? Ano ang masamang epekto nito sa inverter? At paano natin ito maiiwasan? At bakit ang paglagay ng relay sa battery input side ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira ng inverter? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Bakit nga ba nagkakaroon ng malakas na spark kapag nagkukunik ng inverter sa battery? Kahit naka-off naman ang power switch nito. Para masagot ang tanong na yan, ay back to solar basic muna tayo. Alam kong halos karamihan sa mga kasolar natin dito ay alam na may tamang sequence sa pagpapower on ng solar charge controller. Siyempre, palagi nating unang ikinukunik ang battery, hindi ba? Kasunod ang solar panel. Ganyan ang tamang sequence sa pag-power up ng solar charge controller. Kahit sa user manual ay ganyan din ang mababasa natin. Yan ay para ma-recognize muna ng charge controller kung ano ang voltage ng battery na gamit natin. At kung mabaliktad ang sequence ng pagkukonek ay may malaking chance na masira ang charge controller. Kung mauna nating i-connect ang solar panel ay malaki ang chance na masira ito. Dahil yung current na galing sa solar panel ay walang mapupuntahan or walang exit path dahil nga wala pang nakakonect na battery dito. Lalo na kung malaki yung solar panel na nakakabit, napakataas ng current niyan. Kaya iniingatan natin na laging gawin ang tamang sequence sa pagkukonek ng wire sa charge controller natin. Although hindi naman lahat ay nasisira na kaagad, meron ding nakakaligtas. Pero pagdating sa pagkukonek ng inverter punta sa battery, may tamang paraan din ba na dapat sundin or dapat gawin? Bibihira or halos walang nagtuturo kung paano dapat i-connect ang inverter sa battery. Kung gaano kahalaga na dapat sundin ang tamang sequence sa pagpapower on ng charge controller, ay dapat ganun din sa pagkukonek ng inverter. So para maging malinaw sa atin kung bakit, ay alamin muna natin ang pinaka-basic component ng isang inverter. Ang inverter ay may mga electronic parts tulad ng mga capacitor, mga resistor, SMD components, mga MOSFET, maliliit na transformer, coils at kung ano-ano pa. Ang paraan kung paano ito gumagana ay naiiba sa typical na appliances sa bahay natin. Dahil mas sensitive ito, hindi lang ito isang basta-bastang electronic appliances. Dito tayo mag-focus sa capacitor. Yan dito sa may input side ng battery. Nandito yung battery terminals. So yung dami at laki ng capacitor dito ay nakadepende sa rated capacity ng inverter. At alam naman natin na ang capacitor ay nagcha-charge at discharge ng kuryente. Tulad ng isang battery, ang kaibahan niya lang ay napakabilis, milliseconds lang. At dito na nga nangyayari yung inrush current. Dahil ang mga inverter ay may mga malalaking electrolytic capacitor sa DC input side. Ito yung nagsisilbing filter or pansala ng dumi or noise sa kuryente at temporary storage of energy. Nagsisilbi itong voltage stabilizer kapag nagpa-fluctuate yung voltage source. Para din itong battery na nagcha-charge temporarily pero sobrang bilis at sa sobrang bilis ng pag-charge na parang hinihigop. Ito na yung tinatawag na inrush current. Napakabilis na parang short circuit na. Kaya nagkakaroon ng spark kapag direkta natin kinunik ang wire ng inverter sa battery. Minsan nga sa sobrang lakas ng spark, parang sumasabog na. Kaya para maiwasan ang pag-spark at inrush current, ay dito naman papasok ang tinatawag na pre-charging ng inverter. Ito yung pagcha-charge sa capacitor ng inverter ng dahan-dahan. Nililimitahan ito ang pagpasok ng napakataas na current. Naiiwasan ang malakas na spark at voltage spike kaya mapapahaba nito ang lifespan ng inverter at maiiwasan ang premature na pagkasira nito. So para ma-charge ng dahan-dahan ang mga kapasitor sa loob ng inverter bago i-connect permanently sa battery,
Karaniwan itong ginagamitan ng resistor. Pero pwede rin gumamit ng incandescent bulb tulad nito. So bali ay nilagyan ko na lang ng maiksing wire at alligator clip sa dulo para sa demonstration sa video na ito. Bali ay isi-series connect lang ito. Ito yung cable na papunta sa inverter. Ikakabit natin yung isang wire dito at itong isa yung itatap natin sa battery. At makikita nyo mamaya iilaw siya ng bahagya. So naka-off na yung power switch ng inverter natin. Ite-tester muna natin para makita nyo na talagang walang charge yung capacitor ng inverter. May voltage reading siya pero napakaliit. 0.07 volts lang. Then i-connect na natin itong ating pre-charging circuit. I-off ko lang muna yung camera lights natin para makita nyo yung pag-ilaw nitong bulb habang nagpi-pre-charge tayo. Yun. Mga ilang seconds lang yan ay pwede na. Fully charged na yung capacitor. Pwede nang i-connect permanently yung cable ng inverter. Wala nang spark at inrush current. At pwede nang i-power on ng safe ang inverter. So ganyan mga kasolar ang safe at tamang paraan sa pagkukonek ng wire ng inverter. Walang inrush current na sisira sa mga kapasitor ng inverter nyo. Ano naman ang maaring maging epekto kapag hindi nag-pre-charging? Ito ang mga posibleng mangyari sa inverter mo. Sunog na terminals or connector tulad na nakita nyo kanina. Welded switch or breaker. Ang malala ay kapag nadali ang mga MOSFET or IGBTs. Dahilan kaya masisira ang inverter. Pero ang talagang nadadali ng husto ay ang mga kapasitor dahil sa inrush current na yan na nagdudulot ng mechanical stress at kalaunan ay lumulobo dahil sa pressure build-up. Katulad nito, lumobo na. Dahil nga sa inrush current ay nagkakaroon ng mabilis na degradation ang kapasitor. Bumababa ang capacitance at tumataas ang resistance. Maari ding mag-crack yung mga connectors niya sa pagkakasolder. At minsan maari pang sumabog ang mga kapasitor, katulad nito. Pero hindi lang kapasitor ang nadadali. Nadadamay din pati mga MOSFET dahil napakasensitive nito sa voltage spike. Damay-damay na sila dyan. At pati na rin ang BMS ng battery ay naaapektuhan din dahil may mga MOSFET din ito. Although capable naman na sa inrush current ang karamihan ng mga BMS sa ngayon. Ano naman ang kinalaman ng paglalagay ng relay sa DC input side ng inverter? Yun na nga mga kasolar, kung may nakakabit kayong relay dito sa input side ng inverter, kapag nag-trigger yung LBD, biglang mapuputol ang supply ng battery papunta sa inverter. So madi-discharge yung capacitor sa loob ng inverter. And the time na mag-reconnect na uli yung LBD at relay, magkakaroon na naman ng inrush current. Mag-spark na naman yan dahil discharge na nga yung capacitor sa loob ng inverter. At dahil wala ka namang ginawa na pre-charging sa capacitor. So kung paulit-ulit yung ganyang senaryo, low-bat, disconnect, reconnect, spark na naman, ano ang aasahan mong mangyayari sa inverter mo? Kahit branded pa yan. Karamihan kasi sa mga nagdi-DIY sa solar ay halos walang basic knowledge sa electronics. Hindi alam kung paano gumagana ang mga electronic components. At nakikigaya na lang kung ano ang trending sa Facebook at TikTok. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.